May dalawang opsyon ngayon si Songwoo, maaari niyang gamitin ang Devil's Door o ang Beast Syringe. Ito ang parehong mga item na nakuha niya na naging kapalit pagkatapos talunin ang ilang mahihirap na kalaban, ngunit ang parehong mga item na ito ay may mga side effect. Ang Beast Syringe ay isang hindi pa kilalang rank item na ginawa ng isang player. Pansamantala nitong gagawing werewolf ang gumagamit nito, na nilikha sa pamamagitan ng pagpapakulo ng isang hayop. Pagkatapos gamitin ito, babalik sa normal ang player sa loob ng 20 minuto. Medyo nag-aalangan si Songwoo na gamitin ito dahil maaari itong magdulot ng mga unknown effects, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa kabilang panig, ang Devil's Door ay isang special rank magic scroll na magbubukas ng pinto ng Diablo sa loob ng 24 na oras. Ang pinto ng Diablo ay lumilikha ng isang landas patungo mula sa pugad ng mga Diablo. Ang mga napakabihirang item ay maaaring makuha sa pamamagitan ng paggalugad sa pugad ng mga Diablo, ngunit hindi inirekomenda na magmadali sa pugad ng Diablo dahil ang mga halimaw ay maaari ring umatake mula dito, at ang inirekomendang antas upang makatapos dito ay level 35. Medyo nag-aalangan din si Songwoo dahil lahat ay maaaring mamatay kung magkamali. Ang Devil's Door ay isang item na pinaplano ng pirates na gamitin bilang isang diskarte upang sirain ang isang partikular na rehiyon sa Korea, at si Songwoo ay orihinal na nagpaplano na hamonin ito mismo. Gayunpaman, sa ngayon, wala siyang ibang pagpipilian. Iniisip ni Songwoo na mag-transform sa isang lobo gamit ang werewolf syringe. Pagkatapos ay tatalikod siya at bubuksan ang Devil's Door sa likuran niya. Pagkatapos nito, tatakas siya dahil ang kailangan lang niyang gawin ay ang mabuhay. Sinabi ni Songwoo ang planong ito kay Righty at kay Death Knight at inutusan si Death Knight na bantayan ang paaralan. Pagkatapos ng usapan, nagsimulang bumaba si Songwoo kasama ang kanyang mga skeleton. Hinaharang ng mga test subject ang daan paabanti, at halos hindi na sila mapipigilan ng kanyang mga skeleton. Si Righty at ang Death Knight ay tumalon sa hanay ng mga test subject, at nakatanggap sila ng 100 ginto para sa pagpatay sa bawat test subject. Ang mga test subject na ito ay medyo malakas, ngunit si Songwoo ay tumatanggap lamang ng 100 gintong barya, na kung ihahambing sa kanilang natural na kapangyarihan, ito'y kaunti lamang. Gumamit si Songwoo ng corpse explosion sa mga patay na katawan ng mga mutant para patayin sila ng sabay-sabay. Iniisip ni Songwoo na hindi makakakita ang mga sniper sa mga usok na ito. Gumamit si Songwoo ng weakened spirit sa padating na pag-atake ng mga warbeast. Sinabi ng kanilang leader mula sa labas na huwag tanggalin ang kanilang mga mask, dahil ang gas na inilalabas ni Songwoo ay madaling maiwasan gamit ang mga ito. Habang abala ang mga warbeast sa kanyang mga skeleton, sinamantala ni Songwoo ang pagkakataong ito na gamitin ang beast syringe sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, si Righty ay nasuntok ng isang warbeast. Medyo malakas ang impact ng suntok kaya nabangga siya malapit kay Songwoo. Nagamit ni Songwoo ang beast syringe sa kanyang sarili. Nagsisimula siyang makaramdam ng ilang pagbabago sa kanyang katawan. Biglang, maraming enerhiya ang nagsimulang lumalabas mula sa kanya. Ngunit ang nakakagulat, ang kanyang lich form ay hindi nakansela. Parang dinudurog ang buong katawan niya, at parang napupunit ang mukha niya. Ang isang abiso ay nag-pop up, na nagpapaalam sa kanya na natugunan niya ang ilang mga espesyal na kondisyon sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang lich mode sa isang werewolf state. Isang malaking bola ng enerhiya ang nabubuo sa pasilyo, ito'y humihigop sa breath of the abyss mula sa area. Medyo nataranta ang mga warbeast dahil hindi nila alam ang nangyayari sa harapan nila. Pagkatapos mastak sa gas, ang core ng enerhiya ay nagsimulang mabasag. Si Songwoo ay lumabas mula sa core sa kanyang bagong estado, na ikinagulat ng lahat ng naruroon sa kanyang paligid. Lumalabas na pansamantalang nakuha ni Songwoo ang kapangyarihan ni Anubis, ang Diyos ng kamatayan, at siya ay pansamantalang nasa estado ng isang demigod. Ang lahat ng kanyang istatistika ay tumaas ng 10 puntos. Magagamit na niya ngayon ang 3 bagong master rank na kasanayan: Soul Siphon, Demon Bombardment, at Twilight Attack. Medyo natigilan ng mga beastman dahil naging beastman lang naman si Songwoo tulad nila. Ang isang bagong abiso ay nag-pop up, na nagpapaalam sa mga beastman na ang kanilang mga istatistika ay nabawasan ng 2 puntos dahil sa isang hindi kilalang enerhiya. Ang moral ng mga beastman ay lumagapak pababa,
at silang lahat ay nasa estado ng pagkalito. Inutusan ng leader ng Beastman ang kanyang mga tauhan na salakayin ang Necromancer, sa pag-aakalang gagamit ang Necromancer ng mga maliliit na trick para makalayo sa kanila. Ang mga Beastman ay sumugod kay Songwoo, ngunit siya ay nawala sa isang iglap. Sa ilang segundo, lumitaw si Songwoo sa likuran nila. Pagkatapos ay hinati niya ang mga Beastman gamit ang kanyang scythe. Ibang-iba na ang pakiramdam ng kapangyarihan ni Songwoo kumpara sa dati, marahil dahil patuloy lamang siyang nag-focus sa pag-upgrade ng kanyang kakayahan at skeleton. Sa estado ng Anubis Lich Mode, parang hindi na siya tao. Si Songwoo ay inaabsorb ang mga kaluluwa ng 11 warbeast na kakapatay lang niya. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga kaluluwang iyon upang e-buff sa kanyang mga skeleton, pinapataas ang kanilang rate ng pag-atake ng 10%. Sa kanyang bagong nakuhang kapangyarihan, pakiramdam ni Songwoo na siya ay isang tunay na Diyos ng kamatayan. Inutusan ng leader ng Beastman ang mga sniper na barilin si Songwoo mula sa malayo. Sabay-sabay nilang ipinatama ang kanilang mga bolts, ngunit muling nawala si Songwoo, tulad pa rin ng dati. Ginamit ni Songwoo ang mga shadow ng kanyang mga kaaway para mag-teleport ang kanyang sarili sa likod nila. Pagkatapos ay pinaghahati niya ang isang grupo ng mga sniper gamit ang isang slash attack, na nakakuha ng 21,000 ginto para sa pagpatay sa bawat second-rank rat beastman. Inabsorb din niya ang kanilang mga kaluluwa. Ang iba pang mga sniper beastman nang malaman ang kanyang bagong lokasyon, ay sinimula ng paghahanda ng kanilang mga crossbows. Pinatamaan siya ng mga ito, ngunit nawala si Songwoo sa hangin. Lumitaw siya sa likod ng mga sniper at pinaghahati ang mga ito sa maliliit na piraso. Sinusubukan ng iba pang mga warbeast na palibutan siya mula sa lahat ng panig. Inutusan ng leader ng mga warbeast ang isa sa kanyang mga sniper na ihanda ang Saint Silver Arrow. Naghanda ang sniper na subukan ang bagong uri ng arrow na ito. Ang resulta ng Saint Silver Arrow ay lubos na kamangha-mangha, dahil ito ay isang divine na item at na-manage na maibalik ang 3 sa mga skeleton ni Songwoo sa Eternal Death. Medyo natuwa ang sniper dahil ang kanyang mga divine na arrow ay kayang makapinsala kay Songwoo ng matindi. Na-alerto si Songwoo dahil alam na niya ngayon na ang mga beastman ay naghanda ng ilang divine na sandata para sa kanya. Pero mayroon din siyang sariling divine weapon at nilagyan ang kanyang scythe ng Demon Bombardment, isang master rank na kasanayan na nagkakahalaga ng 20 mana para gamitin. Nag-aabsorb ito ng mga kaluluwa at sumasabog ito ng malakas na curse. Ginamit ni Songwoo ang Demon Bombardment sa mga warbeast sa paligid niya. Isa-isa, sila ay nagkapira-piraso, at maging ang kanilang mga divine na barrier ay hindi sila mapoprotektahan. Si Songwoo ay umaabsorb ng mga kaluluwa ng mga bagong patay na kalaban. Pagkatapos ay ginamit niya ang corpse explosion sa mga bangkay ng mga warbeast sa paligid niya. Nakaipon na ngayon si Songwoo ng kabuuang 34 na kaluluwa, at gumanda ang pakiramdam niya pagkatapos na maabsorb ang maraming kaluluwa. Si Songwoo ay muling naglagay sa kanyang scythe ng Demon Bombardment. Pagkatapos ay ina-upgrade niya ang kanyang mga skeleton minions gamit ang mga kaluluwang naipon lang niya. Inutusan ng leader ng Beastman ang kanyang mga tauhan na lumayo kay Songwoo, haharapin niya mismo ang Necromancer. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pigilan ang mga skeleton ni Songwoo. Makalipas ang ilang oras, nagkaharap na silang dalawa. Sinabi ng leader ng Beastman na binago lang ni Songwoo ang kanyang estilo ng pakikipaglaban at iniisip kung si Songwoo ay isa sa kanilang mga kamag-anak na hindi nalalayo. Pero kinutya siya ni Songwoo, na sinasabi na ang isang lobo na tulad ko ay hindi maaaring maging katulad ng isang baka. Sinabi sa kanya ng warbeast na ang mga konseptong iyon ay luma na, at ngayon ang lahat ng mga beastman ay nabibilang sa parehong species. Tinanong siya ni Songwoo kung isa siya sa 4 na warbeast leader. Tinanong siya ng pinuno ng beastman kung paano niya nalaman ang tungkol sa 4 na leader, at sinabi ni Songwoo na alam niya ang mga kaunting detalye. Ginamit ni Songwoo ang Grim Reaper scythe na may Demon Bombardment. Pagkatapos ay ginamit niya ito sa warbeast leader, ngunit ang warbeast leader ay naharang ang pag-atake at naghagis ng kadena patungo kay Songwoo. Detali ng mga kadena ang Grim Reaper scythe, at nakatanggap si Songwoo ng abiso na ang kanyang sandata ay nasealed sa loob ng maikling oras. Ang beastman na ito ay tinatawag na Red Rider, at naghahanda siyang tapusin si Songwoo.
Si Songwoo ay mayroon na lamang 7 minuto sa Grim Reaper state na natitira, habang ang kanyang werewolf state ay may 14th na minuto na natitira. Ang kanyang side ay seliado, ngunit sa kabutihang palad, hindi nito kinansela ang kanyang Grim Reaper state. Sinabihan ng Red Rider si Songwoo na ihanda ang sarili para sa isang malaking impact. Iniisip ni Songwoo na ang Warbeast na ito ay medyo makapangyarihan, at hindi na siya makakatagal pa sa laban na ito. Nababasa ng Red Rider ang ekspresyon ni Songwoo at alam niyang naiinip na si Songwoo. Pinupuri siya ni Songwoo sa pagkakaroon niya ng kakayahan na maramdaman ang sitwasyon ng isang hayop. Ipinaalam ng Red Rider kay Songwoo na siya ay isang veterinaryo sa kanyang mga taon ng pagiging tao, at ito ay isang pangunahing kasanayan para sa isang veterinaryo na basahin ang mga ekspresyon ng mga hayop. Madaling mapatawag ni Songwoo ang kanyang mga skeleton, ngunit sila ay kasalukuyang abala sa iba pang mga beastmen. Mukhang masama na ang sitwasyon ni Songwoo, at parang pinipigilan lang ng mga beastmen ang mga skeleton niya. Tinanong siya ni Songwoo kung inihanda ba niya ang planong ito para magkaharap sila sa one-on-one fight. Sinabi ng Red Rider na tama siya at ginawa niya ang planong ito dahil karaniwang duwag na lumalaban si Songwoo ng mag-isa. Ang Red Rider ay kadalasang lumalaban ng walang armas, ngunit sa pagkakataong ito ay gumagamit siya ng sandata upang makakuha ng pantay sa larangan ng pakikipaglaban sa The Necromancer. Sinabi ni Songwoo na si Red Rider ay isang duwag bilang isang fighter, at sinusubukan niyang labanan ang isang malamage na karakter sa labanan ng santukan. Sinabihan ng Red Rider si Songwoo na tumahimik, habang nagsasalita siya na parang duwag. Nagbigay si Red Rider ng suntok at sinipa si Songwoo. Ramdam ni Songwoo ang impact ng sipa, at medyo kinakabahan siya. Gumamit ang Red Rider ng isa pang malakas na pag-atake kay Songwoo. Medyo natamaan si Songwoo sa pagkakataong ito, at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Itinaas siya ng Red Rider para tanungin kung ano ang susunod niyang gagawin, dahil ang lahat ng kanyang mga underhanded na pamamaraan ay natalakay na. Ang Red Rider ay naghahanda ng isang malakas na pag-atake ng suntok upang tapusin si Songwoo, ngunit sa pagkakataong ito ay madaling sinalo ni Songwoo ang kanyang suntok gamit ang kanyang mga kamay. Ipinaalam sa kanya ni Songwoo na tapos na ang kanyang oras sa paglalaro, dahil nakuha na niya ang lahat ng mga puntos ng karanasan na kailangan niya upang ilagay ang Red Rider sa kanyang lugar. Ang strength stats ni Songwoo ay nasa 52, at kung ay dadagdag mo ang bonus stats na nakuha pagkatapos maging Beastman, hindi na kailangang matakot sa Red Rider na ito. Pinali ni Songwoo ang isang kamay ng Red Rider sa isang malakas na pagkakahawak. Pagkatapos ay gumawa siya ng follow-up na pag-atake ng Punch Barrage. Ang Red Rider ay nasa matinding sakit na, at hindi ma-block ang alinman sa mga pag-atake. Kaya, sinipa ni Songwoo ang kanyang mukha sa lupa. Hindi pa nakahiga sa lupa ang Red Rider, dahil may isa na naman siyang panlilinlang. Naglabas ang Red Rider ng isa pang syringe, nag-inject sa kanyang sarili, at nagsimulang tumaas ang kapangyarihan. Kasabay nito, ang Grim Reaper's side ni Songwoo ay na-unsealed. Samantala, sa loob ng gusali, hinarap nila ang mga test subject. Ang mga refugee ay namangha dahil si Ji So-yun ay pumatay ng napakaraming beastmen sa kanyang pamamaraan. Gayunpaman, mayroong isang test subject na nagtatago sa iba pang mga bangkay. Tumalon siya patungo sa isang refugee para patayin ito. Lumabas si Han-ho sa pagitan nila at hinaranggan ang pag-atake ng test subject gamit ang kanyang invulnerable body. Pagkatapos ay hinati siya ni Han-ho gamit lang ang mga kamay. Sinabi ni Ji So-yun na nalinis na ang loob ng gusali, at bumalik si Han-ho sa kanyang normal na estado. Pumunta si Ji So-yun sa mga bintana para tingnan ang sitwasyon sa labas. Hindi maganda ang kalagayan sa labas, dahil may nakakalasong ulan kung saan-saan, at halos sira na ang mga gusali sa kanilang paligid. Si Songwoo ay nagtatago mula sa Red Rider, kaya sinabi ng Red Rider kay Songwoo na lumaban siya bilang isang lalaki. Dagdag pa, nakuha niya ang kanyang scythe, kaya madali para sa kanya na humarap sa Red Rider. Ang Red Rider ay ang pang-apat na leader ng Beastman, at siya ay tulad ni Songwoo, na dumaan sa kanyang unang awakening. Sa wakas, nahanap ng Red Rider ang Necromancer, at nagsimula siyang umatake. Patuloy silang umaatake ng paulit-ulit. Nauubusan na ng oras si Songwoo, kaya't nilagyan niya ang kanyang scythe ng Demon Bombardment skill,
at kailangan na niyang tapusin ang Beastman na ito sa lalong madaling panahon. Tumalon ang Red Rider para maiwasan ang Demon Bombardment skill, ngunit nalason siya, at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Bumagsak ang Red Rider sa lupa, at nagsimula siyang sumigaw sa The Necromancer, na siya ay gumamit muli ng mga kaduwagan na kasanayan ng Poison Cloud. Sinabihan siya ni Songwoo na mag-alala sa kanyang kalagayan dahil malapit nang lumala ang kanyang sitwasyon. Si Songwoo ay gumamit ng Twilight Attack sa Red Rider. Ang Twilight Attack ay isang master rank na skill na nagkakahalaga ng 40 mana at 20 souls. Ginagamit nito ang enerhiya ng mga kaluluwa para gumalaw ng mabilis, na magdudulot ng matinding magic damage sa mga kalaban sa landing point at nakabind din dito ang Ghost Hand skill sa loob ng 10 segundo. Ang Red Rider ay natamaan sa Twilight Attack, at na-activate ni Songwoo ang kasanayan ng Ghost's Hand sa Red Rider, na ganap na nahuli sa kanyang posisyon. Ang mga warbeast ng Red Rider ay nababalisa dahil ang kanilang leader ay nahuli. Ang Red Rider ay nasa kawalan ng pag-asa, at inutusan niya ang kanyang mga warbeast na bombahin ang lugar na ito, hindi niya kayang makita na buhay ang Necromancer. Gayunpaman, sinabi ni Songwoo na huli na sila para doon. Biglang may lumabas na red portal malapit sa kanila, at lumabas sa portal ang isa pang beastman na may tungkod. Ang beastman na ito ay isa sa pang-apat na leader ng mga warbeast, at ang iba ay tinatawag siyang White Cardinal. 1 minuto na lang ang natitira hanggang sa maubusan ng oras ang Grim Reaper's side. Si Songwoo ay nag-iisip na tumakas, ngunit sa parehong pag-iisip, ang White Cardinal ay nagsabi sa Red Rider na tumakas. Ang White Cardinal ay nagsimulang umubo ng dugo, at patuloy niyang sinasabi sa Red Rider na tumakas. Bigla na lang, dumaan sa kanila ang mga dilaw na kidlat, na ikanalito ng iba pang mga beastman. May ideya si Songwoo tungkol sa kung ano ang maaaring maging sanhi ng paglitaw ng kidlat dito. Ang isang abiso ay lumabas, na nagsasabi sa lahat na ang isang hindi kilalang enerhiya ay nagpabalisa sa kanilang mga katawan, at lahat ng kanilang mga istatistika ay nabawasan ng 5 puntos. 2 kulay dilaw na mga kamay ang lumilitaw sa itaas at sinimulang punitin ang kalangitan. Lumitaw si Han Kang-sok sa kawalan at sinabi kay Songwoo na sinubukan siyang pigilan ng mga hayop na ito na makipagkita sa kanya, pero inaasahan nila ito, dahil si Songwoo ang biggest star ng Korean server, at ang lahat ay gustong makilala siya.